Aminado ang Education Department na nahaharap sa learning crisis ang bansa dahil sa dami ng mga estudyanteng hirap sa pagbabasa at sa basic math. Tutok na pagturo sa kanilang isang solusyon pero may iba pa raw dapat tugunan tulad ng gutom. Nakatutok si Maki Pulido. Ha? Da? Na? Ang? Ba? Ko? Anong sinasabi nung binasa mo? Yung bag. Yung bag ay? Hinahanap po. Hinahanap pa yung bag? Apo. Nasa upuan lang. Ha? Nasa upuan lang. Nasa upuan lang yung bag. 2023 na makilala namin ang nooy grade 7 student na ito na paisa-isang pantig lang ang nababasa kahit 12 anyos na. Pandemic lockdowns ang nasisi dahil matagal na di nagklase ang marami at nang magbalik klase hindi naman face-to-face. Pero sabi ng United Nations Children's Fund o UNICEF, bago pa ang mga lockdown ay may learning crisis na sa bansa. Sa pag-aaral nga nito noong 2019, lumabas na 9 sa 10 Pilipinong nasa grade 5 hindi kayang magbasa na angkop sa kanilang grade level. 83% o mahigit 8 naman sa 10 ang hirap sa basic mathematics. Pinakamalala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At lumala pa yan noong pandemya. Hindi na yan itinatanggi ng Department of Education. Ay 100% nag-worsen kasi may mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo magbasa? Kaya nga anya nagsagawa ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment noong school year 2024 to 2025 para ma-assess ng mga guro ang mga estudyante mula grade 1 to 3. Lumabas dito na halos 60,000 nasa grade 3 ang hirap magbasa ng English. Pero matapos silang isailalim sa Summer Literacy Remediation Program ng DepEd, bumaba ang bilang sa 1,616 na lang. Dito sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City, 38 estudyante ang nakitaan ng kahinaan sa pagbasa. Tinutukan sila ng mga guro sa after-school tutorial kaya't napababa ang bilang sa 2 na lang. Ang talagang nakatulong doon, yung 1 hour na si teacher talaga nakatutok lang doon sa mga may pangangailangan. Nahabol man daw nila mga naapektuhan ng COVID lockdown. Ngayon naman, problema ang gadget kaya't hirap matuto ang mga bata. Actually, ang mga challenges talaga, minsan yung overexposure nila sa gadgets. Di ba yung mga printed material natin, hindi na masyadong pinapansin ng bata kasi nakafocus sa phones. Problema na rin yan ni Nenita sa anak na mas gustong maglaro o manood sa cellphone kaysa mag-aral. Hindi na po siya nag-focus sa pagsulat. Problema talaga ang cellphone. Tinututok talaga, nandun po talaga ako sa tabi niya, ma'am, kasi para hindi siya tatakbo, magsi-cellphone. Pero higit pa dyan ay ang problema sa gutom. Sa tansya ng World Food Program, 1.7 milyon na kabataan ang malnourished, kaya hirap matuto at mag-aral. Para tugunan ito, sabi ng DOH, popondohan nila ang feeding program sa elementarya. At school age, kinder pa lang, umpisahan na yung feeding at ginawa namin yung pera doon, ibinuho sa lahat ng young kids. Para at least they have 1 meal a day na good in the school. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na ang dating low pressure area na minomonitor nitong mga nakalipas na araw. Pero may panibagong LPA na namang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 170 kilometers, kanluran ng Bacnotan, La Union, ayon sa Pag-asa. Mababa ang tsansa nito maging bagyo sa ngayon pero magpapaulan pa rin sa mga lugar na sakop ng mga kaulapan nito. Bukod sa bagong LPA, nagbabalik din ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Patuloy naman ang pag-ihip ng easterly o mainit na hangin sa ilang pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bago pa lamang magtanghali, may mga kalat-kalat na ulan na sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mas malalaking bahagi na ng bansa ang uulanin pagsapit ng hapon at gabi. May hanggang intense o matitinding ulan lalo sa Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa Metro Manila, nananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa ilang lungsod bukas kaya magdala pa rin ng payong. Ayon sa
sa mga pag-aaral, tumatagal ng hanggang 1,000 taon bago tuluyang mabulok ang mga plastic kabilang ang mga sachet. Pero ang mga basurang yan na nagkalat lang kung saan-saan, pwedeng i-recycle at mapakinabangan pa. Gaya ng mga silya na ipinagkaloob natin sa isang paaralan sa Benguet sa ilalim ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Tinawag ng World Bank na isang sachet economy ang Pilipinas dahil sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga produktong tingi-tingi o yung mga nakasachet. Sa kanilang datos noong 2019, tinatayang 163 million sachet kada araw ang nakukonsumo ng bansa. Pero hindi lahat ay nare-recycle. Kaya marami ang nakakalat o bumabara pa sa mga kanal at estero. At ang malala, napupunta pa sa dagat. Kaya bilang bahagi ng Kapuso ng Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation at sa pakikipagtulungan ng Gardenia Bakeries Philippines Incorporated, ang mga patapon na plastic wrapper at sachet gagawin nating school chair. Itong single-use plastic na ito, dinadala sa mga planta kung saan nililinis, tinutunaw at ginagawang mga silya. Mas matibay na, mas nakatulong pa tayo sa ating mundo. Isa sa mga unang eskwelahan na ating nabigyan ng recycled chairs ay ang Dagadag Elementary School sa Mangkayan sa Benguet, kung saan tayo nakapagpatayo ng Kapuso School noong 2024. Dumadami na kasi ang mga estudyante roon, kaya ang ilan, monoblock chair na lang ang upuan. Yearly na tumataas yung enrollment mula noong 2022. Sa 76, umabot sa 120. Yung upuan, hindi po nadaragdagan. Binigyan rin natin ang kinder hanggang grade 3 students ng school supplies at tinapay na pambaon. Sa kabuuan, 148 recycled chairs ang naipamahagi natin sa Dagadag Elementary School at Kotkot Talabis Elementary School, ang ating bagong Kapuso Schools sa Benguet. Mamamahagi rin tayo ng silya sa mga pinapagawa nating Kapuso Schools sa Rizal. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang kakaibang ulap ang naispatan at nalitratuhan ng isang astrophotographer mula sa Bataan. Ang napakalaking ulap, dapat bang katakutan? Abot langit ang pagkamangha ng mga netizens sa litratong ito. Isang napakalaki at pahabang ulap na halos sakupin ng isang bahagi ng Manila Bay. Hindi daw ito hinugot sa isang science fiction film, kundi kuha ng astrophotographer na si Rob Kirby mula sa kanilang bayan sa Mariveles, Bataan. Hapon nitong June 15 na magsimula raw sumama ang panahon. Nasa bahay po ako muna nandun. Nakakarinig po ako ng ulog. Lumabas na ako. Dito na raw tumambad sa kanya ang napakalaking ulap. Dahil maaga pa, hindi ko siya makuha nun sa long exposure. Kaya kinuna ko na lang po yung cloud kasi sabi ko, ang ganda. Hanggang sa ang kuha nga ni Rob Kirby na isa raw shelf cloud, nag-viral na. Nakakatuwa syempre kasi na-appreciate ng iba, nakikita ng iba, nagiging aware yung iba. Pero paano nga ba nabubuo ang isang shelf cloud? At may dapat bang katakutan dito? Kuya Kim, ano na? Ang mga shelf cloud kahanga-hanga man, pero nakakatakot ang itsura. Pahaba ito at wedge shape. Ayon sa Pag-asa, nabubuo ang mga ulap na ito pag nagsasalubong ang mainit na hangin na may dalang moisture at pahabang malamig na hangin na galing sa isang severe thunderstorm. Yung malamig na hangin, tinutulak itong mainit na hangin pumataas. Yung mainit na hangin na nagkakaroon ng pagbuo ng mga ulap. Yung shelf cloud na yan ay isa sa thunderstorm at ito yung nagbibigay ng malakas na ulan at malakas na hangin. Inaasahan talaga yung kidlat at ulog. Samantala, isa ring kakaibang cloud formation ang naispatan sa Naga City nitong June 14. Ayon sa nakakuha ng video na si Jethro Gregorio, tila umiikot at bumababa raw ito. Kaya't napagkamalan nila itong buhawi. Mabuti na lang daw at hindi naman daw ito tumama sa lupa. Pero anong klaseng ulap kaya ito?
Ang namataang cloud formation sa Naga City, posibleng isang funnel cloud para itong buhawing nakabitin sa langit pero hindi ito tumatama sa lupa. Gaya ang shelf cloud, ang mga funnel cloud ay nabubuo rin tuwing may bagyo o thunderstorm. Ang hangin sa iba't ibang taas ng ating atmosphere ay nagkakaroon ng pagkakaiba sa bilis at sa direksyon na siyang nagdudulot ng pag-ikot ng hangin. Habang umiikot ang hangin, umaangat ito, lumalamig at bumubuo ng ulap na hugis embudo o funnel. Sakali mang bumaba ito sa lupa, ito'y magiging tornado o buhawi. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Dahil pahirap ang pagtukoy sa gawa ng Artificial Intelligence o AI, may mungkahi ang isang sangay ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng bagong Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, pwedeng palagyan ng disclaimer o pasabi ang post o content na likha gamit ang artificial intelligence. Babala ng ahensya, binabantayan nila ang umaabuso sa teknolohiya gaya ng fake news, mga panloloko at trolls. May mga paraan nila sila para ma-detect ang mga gawang AI at deep fake. Kinansila ng COMELEC 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List sa botong 2-1. Kinatigan ng COMELEC 2nd Division ang isang petisyon noong 2019 kung saan ipinuntong may paglabag kaugnay sa material representation dahil 34 years old ang nominee ng Duterte Youth na si Ronald Cardema nang tumakbo noon. 25 hanggang 30 years old dapat ang edad ng party list representatives ng youth sector ayon sa Party List System Act. Gumamit din umano ng makinarya ng National Youth Commission ang grupo. Ayon sa COMELEC, maaari pang magsumiti ng motion for reconsideration ng party list, kaya wala pa itong epekto sa panalo nila nitong 2025 elections. Sinusubukan po namin kunin ang reaksyon ng Duterte Youth Party List. Mga kapuso, bumisita sa GMA Network ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts, ang nasa likod ng prestiyosong Asian Academy Awards kung saan 9 na beses na ring nagwagi ang 24 oras. Nakatutok si Nelson Canlas. Mula sa Singapore, lumipad pa Pilipinas ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts na sina AACA President Michael Mackay at CEO Fiona Mackay para bumisita sa GMA Network. Sinalubong sila ng mga kapuso executives. We applaud the AACA for recognizing and celebrating the best in our industry, for our shared vision of nurturing the next generation of media leaders and practitioners, and in helping elevate the region's competitiveness in the global market. Natutuwa kami at natutuwa tayong lahat dahil it's their first time to come to GMA and we're happy to welcome them. Excited din kami kasi tomorrow we will have a conference about production and co-production opportunities and trends sa media. Itinatag ang AACA upang kilalanin ang kahusayan sa malikhaing paggawa at itaguyod ang pinakamataas na antas ng pagkilala na pinipili ng mga kapwa profesional sa larangan ng content creation, pagganap at produksyong pang-media. We're here really to catch up with our friends from GMA and say hello on their 75th anniversary, which is a fantastic milestone. The support that GMA have given to the industry via the Asian Academy of Creative Arts is terrific. So we really came along today to say thank you. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Literal na sweat and tears ang pinuhunan ng buong cast at crew ng Encantadia Chronicles Sangre para sumakses ang kanilang pilot episode. Pero simula pa lang yan dahil may mas matindi at malaking digmaan pang magaganap sa lupain ng mga diwata. Ang behind-the-scene moments ng mga Sangre silipin sa chika ni Nelson Canlas. Ang pinusuan at tinutukang opening scene ng Encantadia Chronicles Sangre. Alam nyo bang hindi puro green screen at computer-generated imagery o CGI lang? Dahil ang mga Sangre nag-horseback riding talaga sa bahagi ng Mount Pinatubo.
Hello mga kapuso, dito kami sa may Kapas, Tarlac. So ito na nga, totoo, yung kabayong sasakyan natin, no? Hindi tayo magjo-joke this time. Hi Malek, say hi! Ang mga sangre, game na nangabayo sa gitna ng initan. At alikabok. Hindi ba yung kabayo dito? Sabi ko, pinakasya ka na. Sige na, mauna ka na. Competitive siya. Medyo na-shock lang ako na ang bilis ng takbo ng kabayo ko kasi first time ko yung na-experience. Sa ikalawang gabi ng higanteng telepantasya, ipinakilala na si Hara Cassandra ng Lireo played by Michelle D. Galing siya sa buhok ni Lira, abo ni Amihan at tugo ni Cassiopeia. Pero biro ng fans, tila nakuha niya ang mukha ni Alena, angas ni Danaya at attitude ni Perena. Paano ba naman kasi pinapupunta niya ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao? Viral na meme tuloy online, bakit kinakalaban ng Reyna ang Asia's mekaniko? Bukod sa kasalukuyang Hara, ipinakilala na rin si PBB Celebrity Collab housemate Mika Salamanca bilang si Anaka, ang alagang kwago ni Kera Mitena. Kwento ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Chingsi, ang bawat kapuso star na kasama sa cast tulad ng kanilang mga karakter went through the most challenging selection process bago mapili at makasama sa mega series. Hindi siya normal na casting call, tawag siya ng destiny. Kasi hindi lang naman namin pinili yung pinakamaganda o pinakamagaling. Ang hinahanap namin ay yung mga artista na kayang i-continue yung legacy at kayang mangalaga ng brilyante sa loob man ng serye o sa labas. The selection process is just the tip of the iceberg dahil simula pa lang daw ito ng pinakamatitinding iaambag nila para maging makatotohanan ng kanilang pagganap bilang mga mandirigma sa Encantadia. Actually, believe ako sa kanila, to be honest. Believe ako sa preparations nila on every shooting day na they go to the set. Nagpapasalamat ang mga nasa likod ng kamera dahil naging collaborative daw ang lahat. Tahak namin talaga mabigyan talagang audience ng isang entertaining na show. Matuwa sila, na-excite sila sa action, ma-amaze yung mga bata sa mga special effects. Yun talaga yung goal namin. Ngayong gabi, matutunghayan ng Encantadix ang buhay ni Sangre Danaya sa mundo ng mga tao. At mas makikilala si Kera Mitena, ang puot ng dating Ivtre na itinakwil, magbabadya na ng panganib sa Encantadia. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.